Hello po sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng mga listeners. Ako si Hazel, isang call center agent sa isang malaking company sa Makati. Hindi ko na lang po babanggitin yung name nito. Unang tungtong ko pa lang sa building na yon ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Yun bang nagtayuan yung mga balahibo ko sa batok at braso? Paano kasi? Naikwento sa akin ng pinsan ko na marami na raw ang namatay sa building na yon habang ginagawa pa lang. Ilang construction workers daw ang natambakan ng gumuhong palapag. At bago pa raw yun maitayo ay nasunog na yung dating building na naroon. Sa tulad kong matalas ang pakiramdam pagdating sa paranormal ay mangingilabot talaga. More than 10 years na rin since mangyari yung insidenteng yon. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng pangingilabot sa lugar. Nasa may bandang dulo malapit sa CR ang naging station ko. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakakatanggap ako ng calls, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Bigla kasi akong tinataasan ng balahibo sa batok. At sa gilid naman ng mga mata ko o sa peripheral vision, nakikita ko talaga na may taong nakatayo sa pintuan ng banyo. Pero wala naman kapag napapatingin na ako doon. Minsan noon, night shift, ay naidlip ako while on break. Nagulat ako noon dahil parang may biglang nagsalita sa headset ko. Naidlip kasi ako sa workstation ko at hindi ko tinanggal yung headset sa tenga ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon dahil akala ko ay may nakatulugan akong customer. Pero ganun na lang ang kilabot ko Kuya Bob dahil wala naman akong calls. And imposibleng may calls akong maiwan, gayong outbound calls ako that time. Kaya ganoon na lang ang kilabot ko noon nang marinig yung boses ng isang babaeng sumisigaw. Bigla akong napatayo at napatingin noon sa mga kasamahan kong seryosong nakatingin sa kanilang monitors. Ang pinagtatakhan ko lang noon ay hindi man lang sila lumingon sa akin. Kaya napatitig ako sa kanila at napansin kong para yatang hindi sila gumagalaw. Alam nyo yung naatutok lang yung tingin nila sa monitor pero wala silang emosyon. Nang kalabitin ako ng katabi kong lalaking agent ay gano'n na lang ang pagkasindak ko nang humarap ito sa akin. Wasak ang mukha niya at naaagnas pa. Napatili ako noon ng ubod lakas nang maramdaman ko yung mahinang pagyugyog sa balikat ko. Pupungas pa ako noon nang napadilat at nakita ko yung nag-aalalang muka ng mga kasamahan ko. Ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko noon. Hindi lang isang beses akong nakakita ng taong nakatayo sa may CR at biglang nawawala. Ganoon din ang managinip ng masama sa lugar na yon. Araw-araw na akong binabagabag at tinutubuan ng nerbiyos. Pinasya ko na lang na mag-quit sa work. May naapagkwento sa akin na umalis din daw yung kasamahan nila dati na naapwesto sa station kong yon. At kung ano-ano din daw ang sinasabi nitong nakikita niya at napapanaginipan. Kahit nga daw gising siya, ay para pa rin daw siyang nananaginip dahil kung ano-ano yung nakikita at nadidinig niya. Ang pinakamalalang karanasan daw noon ay yung minsang may tinawagan ito. Yung sumagot daw ay isang lalaki na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa daw yung boses at humihingi ng tulong. Nakasave pa nga raw yung recording ng call na yon pero malabo daw yung sa recording. Simula raw noon ay natakot ng tumawag yung agent na yon. Nag-resign na lang din daw ito dahil sa takot. Kahit nga ako ay hindi makakatagal sa ganoong lugar. Kahit kasi sa bahay ay nakakaramdam ako na parang may nakasunod sa akin at nagmamasid kapag natutulog ako. Magandang araw Sir Bob. Ako si Raymond, guard sa isang call center company. Mag-6 na taon na ako sa trabaho ko ngayon. Sa awa naman ng Diyos ay nanatili pa rin ako dito sa kabila ng mga pagpaparamdam at mga kababalaghang naranasan ko. Sa unang taon ko, aminado ako na talagang marami akong katatakutang naranasan. Nasa ngayon ay naasanayan ko na lang. Yung lokasyon ng trabaho ko ay napagigitnaan ng bakanting lote at convenience store. Bagong tayo lang ito noon at konti pa lang yung empleyado nung pumasok ako.
Branch lang kasi ito mula sa malaking kumpanya sa Maynila. May naging kaibigan akong isang agent nun. Pangalanan natin siyang Edgar. Tuwing break ay nakikita ko siyang may bitbit na kape at yosi. Doon siya uupo sa labas ng guard station at may kipagkwentuhan sa akin. Una niyang nabanggit sa akin noon yung pagkakaroon niya ng third eye. Kaya kinuwento niya sa akin yung mga nakikita niya sa opisina. Maniniwala daw ba ako pag sinabi niyang may naninirahang isang itim na nilalang sa loob mismo ng opisina nila? Akala ko nga nung una ay ginugood time lang niya ako. Pero sabi niya sa akin na subukan ko raw maglibot doon ng umaga. Yung uwian na nila, mga bandang 6:00 yun. Hindi ko naman yun gaanong sineryoso, kaya agad ding nawala sa isip ko. Pero isang araw, maaga silang nag-uwian noon dahil meron silang team building. Pumasok ako noon ng opisina para i-check kung meron pang mga hindi na-unplug sa mga saksakan. Pagpasok ko ay madilim-dilim pa noon. Maliban kasi sa nakasara ang mga bintana dahil air-conditioned, ay nakapatay din lahat ng ilaw. Iginala ko muna yung tingin ko sa paligid. Saka ko nilapitan yung switch ng ilaw. Nang biglang may gumalaw nun sa upuang digulong doon mismo sa may bandang gilid ko. Kaya nakita ko talaga yung paggalaw nun. Dali-dali kong binuksan yung ilaw. Lalo lang akong nang hilakbot nun nang may makita akong parang aninong tumakbo patagos sa dingding. Hindi ko nga alam kung namalikmata lang ba ako, pero ang lakas ng kaba ko nun. Hindi naman ako matatakutin, pero sa nakita kong yon, para akong tinakasan ng tapang sa katawan. Minadali ko na yung pag-check sa mga saksakan, sa kanilisan ang opisina. Pagdating sa guard station, ay napamessage ako kay Edgar. Kinuwento ko yung nakita ko. Tinawanan lang niya ako at sinabing isa pa nga lang daw yung nakita ko, takot na takot na ako. Marami pa raw ang nagpaparamdam, lalo pag magmamadaling araw na. Pero hindi raw yun pinapansin ng mga kasamahan niya dahil hindi naman nila nakikita. At dahil nakita ko raw ay hindi na ako tatantanan ng mga yon. At ibig sabihin din daw, malamang ay bukas ang third eye ko. Hindi ko alam na may kakayahan pala akong makakita o sadyang nagkataon lang ng mga oras na yon. Pero pilit ko na lang tinatagan yung sarili ko kesa mawala ng trabaho. Sa huli ay nasanay na ako sa pagpaparamdam ng itim na elementong yon sa opisina. Buti na lang din at hindi ito nananakit. Sabi ni Edgar ay baka matagal nang naninirahan sa lugar na yon ang mga elementong yon at nasanay na rin sa mga tao. Pero hindi talaga maiwasang matakot minsan, lalo na pag bigla-bigla na lang silang magpapakita. Oo sir, sila. Dahil marami-rami pala sila. Marami pang mga kababalaghan at katatakutan ang naranasan ko sa call center company na yon. Ikukwento ko na lang yung iba sa susunod. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Brian, dating customer service specialist sa isang BPO company sa Makati. May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo. Tungkol ito sa naranasan kong kababalaghan noon sa trabaho, lalo na kapag pumapatak na ang 3 AM. Kasagsagan yun ng mga calls at marami talaga akong natatanggap na tawag kapag ganoong oras dahil US time ang sinusunod. Nang baguhan ako ay nasa morning shift ako, pero nagbago yon after 6 months. Nilipat na ako sa graveyard shift. Doon ko na naranasan ang magkaroon ng constant caller tuwing 3:00 ng madaling araw. Nung una, akala ko normal lang na tumatawag siya ng ganoong oras para mag-update o mag-complain concerning sa account niya. Pero yung araw-araw na lang ay may dahilan siya sa pagtawag. Nakaramdam na ako na parang disturbing na yon sa amin bilang agents. Araw-araw talaga yon tuwing 3 AM at walang palya. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya basta maatawag lang. Hindi naman kami pwedeng maipag-usap ng personal at labas na ako doon. Isang araw noon, nakatanggap ako ng tawag mula sa customer na to. Una kong rinig yung paghikbi, sunod ay humagulgol na ito sabay pagbaba ng tawag.
Tinanong ko pa yung TL namin kung na-record ba yung tawag na yon. Pero hindi raw, sa di malamang dahilan. Hindi na siya tumawag pa nung araw na yon. Sumunod na araw ay nakatanggap ulit ako ng tawag mula sa naturang caller. At ganoon pa rin tulad nung nakaraan. Hihikbi at hahagulgol ng iyak. Tapos putol ng linya. Hindi ko naman magawang i-block yung tawag nito. Nasa policy kasi yon kahit sobrang disturbing na. Siguro 4 na sunod-sunod na itong tumawag at ganun lang yung naririnig ko plus hindi siya na-record talaga. Alam naming may kababalaghan ng nangyayari lalo at witching hour ang 3:00. Hindi na lang namin yon pinansin nung una. Natigil na rin yon kinalaunan at medyo nakahinga na rin ng maluwag. Stressful din kasi yung ganun. Inabot pa ng 1 buwan nun nang makatanggap kami ng tawag regarding sa account na yon. Patay na raw ang owner at itatransfer yon sa anak niya. Hindi ko alam kung anong kinamatay niya. Pero kinilabutan ako nang malaman kung kailan ito namatay. Yun yung unang araw na narinig ko yung paghikbi at paghagulgol niya sa kabilang linya. At ng mga oras na yon, bandang 3:00 ng madaling araw ay isa na pala siyang bangkay. Ibig sabihin, multo na lang yung tumawag sa akin. Ayaw naming paniwalaan yun, pero yun talaga yung nangyari. Parang inayos lang niya yung account bago lumisan. Nakaramdam din ako ng lungkot nun, pero mas nangibabaw yung pangingilabot. Mapagpalang araw, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Rose Ann. Itong istoryang ibabahagi ko ay karanasan ng tatay ko na isang janitor sa isang call center. Madalas ay gabi na siya kung makauwi dahil sa dami raw palagi ng nililinis niya at nililigpit. Nangyari daw ang karanasan ito ni tatay nung nakaraang taon lang. Magtatapon na raw siya ng basura at uuwi na pagkatapos. Nang sumakay siya ng elevator mula 5th floor pababa. Mag-isa lang daw siya sa elevator na yon. Nasa loob na ng office yung mga empleyado kaya sobrang tahimik na daw noong mga oras na yon sa hallway. Nagulat daw siya nang huminto bigla yung elevator sa 3rd floor. Mag-isa lang siya sa loob at hindi naman niya pinindot ang button ng 3rd floor. Nang magbukas daw yon ay walang tao sa labas o kahit sa hallway. Napaatras daw siya noon nang sumara yung elevator. Ganoon na lang yung takot na naramdaman niya nang may maatrasan siyang isang tao. Ramdam daw talaga niya na tumama yung likod niya sa dibdib ng di niya malamang nilalang. Dahil nang lingunin daw niya ito ay wala naman daw iba. Wala siyang kasama sa loob. Hindi raw pader ng elevator yung nabangga niya dahil nasa may bandang gitna siya noon at ramdam niyang katawan yun ng tao. Halos madaliin daw niyang maababa ng elevator. Nang huminto raw ng ground floor ay nagmadali siyang lumabas. Nagtaka pa nga raw yung guard dahil putlang-putla si tatay at medyo natataranta pa. Tinukso raw siya ng isang guard na baka may nakita siyang multo. Naghagdan na raw si tatay pabalik ng 5th floor. Naiwan niya kasi doon yung gamit niya at naghagdan ulit siya pababa para umuwi. Hahangos-hangos daw siya na dumaan sa mga gwardya. Sira raw ba ang elevator at naghagdan siya? Bigla raw tumawa yung isang kasamang guard. Mukhang may nagparamdam daw kay tatay sa elevator. Kaya pala laging sira yun at out of service. Nagugulat na lang yung ibang empleyado dahil biglang bumibigat yung elevator kahit iilan lang naman yung sakay. Usap-usapan na kung hindi multo ay may ibang elementong paggala-gala sa lugar at nananatili daw ito sa elevator. Di pa naman napapatunayan yon dahil wala pang nakakakita. Pero hindi magawang maipaliwanag ni tatay yung nilalang na nasandalan niya sa elevator. Hindi na lang niya kinuwento sa mga naroon dahil baka matakot at wala nang gumamit ng mga elevator. Tawagin niyo na lang akong Herlin
working sa isang call center bilang outbound agent. Ang work ko ay tumawag para mag-promote o maghanap ng potential customers. Mostly, international calls ang ginagawa ko. Isang beses ay isa ako sa nakakuha ng malaking quota at na-rewardan bilang Best Agent of the Month. Meron akong kasamahan na itago na lang natin sa name na April. Hindi ko alam kung bakit sobrang competitive niya pagdating sa akin. Wala na siyang napapansin kundi yung mga mali ko, to the point na kahit nasa iisang station lang kami ay iniiwasan ko siya. Toxic kung i-describe siya ng mga kasamahan namin, pero parang wala siyang pakialam. Gagawin niya yung gusto niya kahit minsan ay nakakasakit na. May isang beses noon na nalate ako dahil nagkasakit ang mama ko. Kinuha niya yung calls ko at siniraan niya ako sa mga clients at TL namin. Sobrang asar ko noong mga oras na yon, pero nagtimpi ako at humingi ng pasensya sa TL namin. Nang mag-break time, panay parinig niya sa akin. Sa inis ko ay pinatulan ko na yung mga pasarin niya hanggang sa magkagulo kami at nauwi sa sabunutan. Inawat lang kami ng mga katim namin. Naiiyak akong nagpunta ng CR noon at inayos ang sarili bago bumalik sa station. Nag-focus na ako sa mga calls at di na pinansin si April. Napalingon ako isang beses sa kanya noon at nakita ko talagang matalim yung titig niya sa akin, sabay ngumisi ng nakakaasar. Bahagya ako siyang inirapan noon at humarap na sa monitor. Pagkatapos ng shift namin ay diretso na akong umuwi. Di tulad ng dati na dumadaan muna ako sa convenience store at bumibili ng kape. Pagdating sa bahay ay kumain lang ako at natulog. Pagkising ko ng hapon ay naramdaman kong parang tumitigas yung tiyan ko, sabay gumuhit yung matinding kirot. Napahiyaw ako noon, sabay tawag kay mama. Biglang tumindi yung sakit ng tiyan ko noon. Dinala ako ni na mama sa ospital. Inabot ako doon ng 3 araw, pero hindi pa rin nawawala yung sakit. Pabalik-balik yun at di na rin makita ng doktor ang dahilan. Habang tumatagal ako sa ospital, ay hindi na lang tiyan ang sumasakit, pati ulo, dibdib, paa, braso, at minsan buong katawan ay kumikirot na rin. Nagpalabs ako at negative naman lahat ng results, kaya pinasya ni na mama noon na ipatingin na ako sa albularyo. Nagulat na lang kami nang sabihin nito na may kumukulam raw sa akin. Matindi raw ang galit nito, lalo raw ang inggit dahil gusto raw akong pasakitan araw-araw hanggang sa hindi na ako makapag-work. May ginawa yung albularyo na yon para kontrahin ang may gawa nun sa akin. Sa pagtataka ko, hindi na muling nakapasok sa trabaho si April. Ang sabi ng kasamahan namin, umuwi raw ito ng probinsya para magpagamot. Nagkasakit daw kasi ito at hindi yun magamot ng doktor. Ibig sabihin, balik kulam ang nangyari sa kanya. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko. Salamat at more power sa inyong channel. Hello Sir Bob, ako si Ryan, nagtatrabaho bilang IT sa isang BPO company. Meron din akong gustong i-share sa inyo. Matagal na akong nagtatrabaho sa call center at wala naman akong naranasang kakaiba sa office namin. Pero nang lumipat kami ng opisina dahil i-renovate yung dati naming station, ay nakaranas ako ng sunod-sunod na kababalaghan. Isang lumang building din ang naging temporary naming office. Kilalang BPO company yung pinagtatrabahuhan ko at tiyak kung may makarinig ng nagtrabaho din doon ay mapapatunayan na isang haunted nga yung nalipatan namin. Iilan lang kami noon sa personal room at kung di naman kailangan ng serbisyo namin, madalas ay natutulog o nagkakapilang kami. Madaling araw yung trabaho namin at hindi talaga maiwasan ang aberya sa computers. Pero yung unang karanasan ko ay nangyari nang mag-isa akong naiwan sa opisina. Break yun at naglabasan para kumain yung mga kasamahan ko. Naiwan ako may tinotroubleshoot na ilang accounts.
Nakatutok ako noon sa monitor nang marinig kong may naglalakad sa likuran ko. Akala ko isa sa mga kasamahan ko, kaya tinanong ko siya kung nadalhan ba niya ako ng kape. Pero walang sumagot, kaya napalingon ako. Mag-isa pa rin ako doon. Napailing na lang ako noon at muling nagtrabaho. Maya-maya ay narinig kong may humila sa isang upuan. Agad akong napatingin. Doon na medyo nagtaasan yung mga balahibo ko sa braso, pero binaliwala ko pa rin yun. Kailangan ko kasing tapusin yung ginagawa ko, kaya hindi na ako nagpadala sa takot. Doon na ako napatayo nang bigla na lang bumukas yung pinto, pero wala namang ibang pumasok. Bigla rin itong sumara ng pabagsak. Napamura na ako noon at di ko alam kung lalabas pa ako o mag-i-stay sa room. Nang medyo mahimasmasan na ay umupo ulit ako para ipagpatuloy yung ginagawa ko. Malayo sa kinaroroonan ko yung pintuan, kaya natakot na akong lumabas. Ilang minuto lang yata ang lumipas ay bigla namang namatay yung mga ilaw at muling sumindi. Napahiyaw na ako noon at nagmumurang naglakad ako papunta sa may pintuan. Nang bigla yung bumukas, nakahinga ako ng maluwag nang makita kong nagdatingan na yung mga kasamahan ko. Napabalik ako sa upuan at tinuloy ang ginagawa. Habang naatutok ako noon sa ginagawa ko, nakaramdam na lang ako na may dumamping malamig sa batok ko. Alam kong di yun galing sa aircon dahil parang malamig na palad yung dumampi sa batok ko. Simula nun, pakiramdam ko ay may iba pa kaming kasama doon na nakatitig sa akin. Ginala ko ang tingin ko at lahat naman sila ay naatutok sa kanya-kanyang monitors. Hindi na ako mapakali noon sa upuan ko. Ramdam ko talagang may nakamasid sa akin. Napalingon ako at napatingin sa may bandang hallway kung saan salamin ng dingding. Nagulat na lang ako dahil may taong nakatayo doon at nakatitig sa akin. Mabilis akong tumayo para tingnan kung sino yon dahil hindi ko maaninag yung muka. Pero bigla na lang yung nawala. Sinidip ko pa yon sa may hallway pero wala talaga. Tinanong ako ng isang kasamahan ko noon kung may hinahanap pa ako. Tinanong ko sila kung may nakita silang nakatayo sa labas. Wala naman daw. Kaya naman kinuwento ko sa kanila yung naranasan ko. Ang akala ko nga ay pagtatawanan nila ako, pero natahimik sila. At ayon, kanya-kanyang kwento na sila ng mga nakita, narinig at naramdaman sa opisinang yon. Yung akala kong ako lang ang nakakaramdam ay hindi pala. Kaya nga hindi na ako nagpapaiwang mag-isa noon at hinintay na lang naming makabalik kami sa nirenovate naming opisina. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ninyo. Tawagin niyo na lang akong Gia from Bulacan. Halos 3 years na rin ako nag-work sa isang BPO company bilang isang call center agent. Ang kwentong to ay tungkol sa kasamahan naming itago na lang nating Susie. Mas nauna lang sa akin si Susie ng ilang buwan. Naging magkaibigan kami dahil pareho kaming na-assign sa inbound calls. Nakilala ko siya bilang isang mabait at masayahing babae. Kahit sobrang stress sa trabaho, ay naangiti lang ito matapos ang mga calls niya. Pero isang araw, nagtaka na lang ako nang biglang may pagbabago sa kilos niya. Bihira lang siyang umabsent at pumasok ng late. Pero nung araw na yon, sobrang tahimik niya at hindi man lang niya ako pinansin. Para ba siyang walang naririnig nung kinakausap ko? Nangyayain ko siyang kumain noon ay wala raw siyang gana. Pansin ko talagang may dinadala siyang mabigat na problema. Ayoko lang magtanong dahil mukha siyang wala sa mood nung araw na yon. Napansin ko pang bigla siyang tumahimik at nagiging magugulatin. Madalas siyang pumiksi kapag nakakatanggap ng calls. First time ko ring marinig na sunod-sunod siyang nagmura na para bang babasagin na niya yung screen sa harapan niya. Pinakalma ko siya noon at sinabing saglit na magpahinga. Nakita ko talagang mahina siyang bumubulong-bulong at tinitingnan ako ng masama bago siya pumasok sa resting lounge. Pero hanggang sa matapos ang shift namin ay hindi na siya bumalik.
kaya hinanap ko siya noon. Nagulat na lang ako nang biglang may sumigaw na kasamahan namin. Dali-dali kong pinuntahan kung saan yun nanggagaling. Ganun na lang ang pagkasindak ko nang makita si Susie na nakasabit sa loob ng isang cubicle. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Bigla akong naiyak nang makitang wala na siyang buhay. Hindi ko alam noon na dumaranas pala siya ng matinding depresyon na nauwi sa pagpapatiwakal. Simula noon ay nakaramdam na ako ng pagpaparamdam sa office namin. Katabi ko lang ang pwesto ni Susie at kinikilabutan ako noon dahil bigla na lang umiikot nang walang nakaupo yung swivel chair niya. Ilang araw din kasing nabakante yung pwesto. Minsan madaling araw at wala gaanong calls. Napaidlip ako noon sa upuan. Nagulat na lang ako nang biglang bumukas yung screen monitor niya. Napamura ako noon. Nagulat din yung iba naming kasamahan. Halos ayoko na rin mag-CR noon mag-isa dahil naging usap-usapan na may narinig silang umiiyak na babae sa isang cubicle. At yun yung cubicle kung saan nagpaamatay si Susie. Minsan, hindi ko na mapigilan na maihi. Mag-isa akong nag-CR. Sa tanang buhay ko, doon ko lang naranasan lumabas ng banyo na hindi pa naguhugas. Pasintabi sa nakikinig. Pero sobrang takot ko noon dahil napakatahimik sa banyo. Tapos bigla na lang may madidinig akong humihikbi sa isang cubicle. Dali-dali talaga akong tumayo noon at kumaripas ng takbo palabas ng banyo. Ilang araw ang lumipas. Dahil hindi ko na matiis yung takot ay nag-resign na ako at lumipat ng ibang company. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip ko si Susie. Ito lang po ang kwento ko, sir. Sana ay mabasa ninyo. Hello, Boss Bob. I'm Jerica, isang call center agent. Marami na akong narinig na kababalaghan sa mga offices ng call center. Pero itong nangyari sa amin ay hindi dahil sa opisina, kundi dahil sa isang call. Ito po pala ay karanasan ng workmate ko. Baguhan lang siya noon sa company. Galing siya sa ibang trabaho at nag-decide na maging isang call center agent. Hindi ko alam ang buong story at nakwento lang ito ng isa sa naging malapit niyang friend. Itago na lang natin siya sa pangalang Karen. Tahimik at di gaanong palakibo si Karen nang baguhan pa lang siya. Pero mabait naman daw at magaling sa trabaho. Pagkatapos ng shift niya ay diretso uwi na. Lately, napansin naming napapadalas yung pag-absent niya. At kapag nasa station naman siya ay napansin naming parang patamlay siya. Madalas, nakikita naming may binabagsakan siyang collar. Pagkatapos maipag-usap ay hihinga siya ng malalim at magsi-CR. Paglabas ay namamaga na ang mga mata niya. Hindi naman ako nagmamarites noon. Maliit lang ang station namin at iilan lang kaming naroon. Sumunod lang ang pwesto niya sa katabi ko, kaya nakikita ko ang kinikilos niya. Minsan, may natanggap siyang call. Sa gulat namin ay bigla na lang siyang humiyaw at nagmumura. Na-record lahat yon. Narinig naming tumatawa lang yung nasa other line na para bang nang-iinis. We asked Karen kung sino yon, pero hindi raw niya alam at wala ring na-register na account sa aming database. Lumipat ng ibang pwesto si Karen para maiwasan na yung tawag na yon. Pero sa gulat namin ay bigla siyang napatayo at napahiyaw, sabay iyak. Nang painggan ng isang kasamahan namin yung call record, kinilabutan siya sa narinig. Isa raw old lady ang tumawag at nagsasalita ng kung ano-ano. Tapos tatawa ito ng nakakakilabot. Sabay sigaw kay Karen na mamamatay ito. Ilang araw ding hindi pumasok si Karen at nalaman na lang naming nag-resign na ito. Nagkwento ang kaibigan nito na kasamahan din namin. Halos araw-araw daw, buhat nang lumipat ito ng night shift, ay nakaka-receive siya ng unusual calls. Pero hindi ito nagkwento nung una dahil akala nila ay prank calls lang. Ang malala daw,
dahil kahit sa mobile phone ni Karen ay may nananakot sa kanyang isang babae. Ang pinagtataka lang namin nun ay kung paano nito nalaman ang workstation ni Karen. Inisip pa namin na may kasama kaming nantitrip sa kanya. Pero kasi galing sa labas yung call. May nabanggit daw si Karen na may nakaaway ito sa boarding house na tinutuluyan niya. Galit na galit daw yung babaeng yon sa kanya. Hindi namin alam kung may kinalaman ba yon sa kababalaghang nangyari sa kanya. Siya lang kasi yung nakakatanggap ng ganoong call at hindi yon normal. Baka nga may lahing mangkukulam o anuman yung kaaway niya at tinatakot siya hanggang sa mabaliw. Simula nun, wala na kaming naging balita pa kay Karen. Ang huling alam namin ay umuwi ito sa probinsya nila. Sana ay hindi na siya ginagambala pa ng kung sino man yung nanggugulo sa kanya nun. Ito lang po ang kwento ko, boss.